mundo natin, merong kasamaan na lumalaganap sa buong mundo, sa kada nasyon or lugar. So, ang tanong, aware ba tayo about sa spiritual warfare? Kasi merong mga demon forces sa mundo o masasamang espiritu. Ito yung kailangan na fully conscious ka dahil espiritu sila, kailangan ng discernment para malaman what's behind sa mga masasamang nangyayari. Nasasulat sa Revelation chapter 12 verse 7 to 10, pagkaraan nito'y nagkaroon ng digmaan sa langit. Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipaglaban sa dragon at sa mga kampon nito. Natalo ang dragon at ang kanyang mga kampon at hindi na sila pinayagang manatili sa langit. Itinapon ang napakalaking dragon, ang matandang ahas na tinatawag na Diablo at Santanas na nandaraya sa buong sanlibutan. Itinapon siya sa lupa kasama ang lahat ng kanyang mga kampon. Hindi nasasabi na ilang kampon o demonyo ni Santanas ang tinapon dito sa mundo. Pero alam natin na merong maraming kababalaghan ang nangyayari na mahirap ipaliwanag yung mismong dahilan. Pero kapag pumunta tayo sa Bible, doon natin malalaman na ito ay spiritual warfare. So, ano ba ang spiritual warfare? Nasasulat sa Ephesians chapter 6 verse 10 to 13. Bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Isuot ninyo ang buong kasuutang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng Diablo, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya't gamitin ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. So, ang kalaban natin ay hindi tao. Walang laman, walang dugo, kundi sa mga makapangyarihang tagapamahala na nandito sa sanlibutan, mga hukbong espiritual ng kasamaan na galing sa himpapawid, galing sa langit, na tinapon dito. Sila yung namamahala at nagkokontrol sa buong mundo na gamit ang tao. Pero, klaro, ang sabi sa Bible na hindi tao ang kalaban. Yung kontrol sa likod ng iba't ibang masasamang realidad. Siguro sa iba parang weird yung discussion about demons or nakakatakot. Pero kapag hindi natin na-acknowledge ang tunay or puno ng kasamaan o kontrol, hindi rin natin malalaman kung anong epektibong approach sa ganitong bagay. At hindi natin masasabi na ang hukbo ng kasamaan ay isa lang o isang katauhan o pare-pareho sila ng kapangyarihan o kayang gawin. So may maraming forms of demons. All of them are liars to deceive people. Kasi wala silang katawan, wala silang claim sa realidad unless ang tao is controlled by them. Parang puppet or slave nila para gumawa ng kasamaan. Kaya spiritual warfare ito na kailangan ng discernment, prayers, at very important, pagsuot ng armor of God. So, talakayin na natin yung armor of God. Galing sa Ephesians chapter 6 verse 13 to 18. Kaya't gamitin ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos,
Sa gayon, makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayo. Ibigkis Idikit sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katuwiran. Isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng dyablo. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. May araw na sasalakay ang masama. Sa buong mundo ay nasa digmaan na espiritual. Kaya ang kalaban, pag sumalakay siya sa iyo o sa pamilya o sa kaibigan mo, dapat handa ka, especially to discern behind operation ng mga masasama at makapangyarihang dyablo. Huwag na nating patagalin ang struggle, kundi maging handa palagi. So, paano maging handa na labanan ang masasama? Una, ibigkis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan or belt of truth. Hindi pwede na isang na nasa digmaan ka, wala kang suot, wala kang dalang armas. Hindi pwede yun. It's ethical at proper sa isang sundalo na may kasuotan angkop sa kanyang haharapin. So, ang sinturon ay para i-secure ang overall na kasuotan na hindi malaglag kapag nakikipaglaban. Sa spiritual warfare natin, wearing armor of God, ang belt of truth, hindi lang ito accessory or palamuti, kundi mahalagang item para makakilos ka na freely, may freedom sa pagkilos na hindi malaglag ang ibang pang parts ng armor. Ang sinturon ng katotohanan, napakahalaga nito. Ikalawa, isuot sa dibdib ang balote ng katuwiran. Ito ay para maproteksyonan ang puso laban sa mga kasinungalingan at atake ng kalaban. Kaya mahalagang isuot ang balote ng katuwiran or breastplate of righteousness. Alam ng dyablo kung paano ka makukuha niya. Alam ng dyablo kung makukuha niya ang puso mo, masasakop pa niya ng madali. Sabi sa Proverbs chapter 4 verse 23, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Kaya ingatan ang puso lalo na sa pride at lust at iba pang kasamaan, kundi isuot sa dibdib ang balote ng katuwiran. Ikatlo, isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Mahalagang isuot sa paa ang pagiging handa sa pagtuturo ng Gospel of Jesus Christ na may peace or kapayapaan, dahil ito ay ang ating kaligtasan. Ang kahalagahan ng sapatos ay para maiwasang masugatan at matiwasay or payapa tayong sa ating paglalakad dahil may faith tayo sa gospel, sa magandang balita. Apat, lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng dyablo. Ang panangga ay ang ating faith or pananampalataya at hindi magwawagi ang dyablo at kanyang mga palaso na para masaktan tayo or maghina dahil may pananggang pananampalataya tayo sa kanyang mga attack.
atake. Ikalima, isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan. Dapat palagi tayong manatiling may suot na helmet ng kaligtasan para hindi tayo makontrol ang ating isipan ng mga atake ng kalaban. Mahalagang may helmet tayo dahil pwede silang umatake sa ating mga isipan. At ito yung helmet of salvation na magre-remind sa atin na tayo ay ligtas at wala na tayong condemnation. Dahil nagdi-disguise rin ang mga diablo na parang internal voice pero hindi pala yun galing sa atin, kundi galing sa kalaban para tuksuhin at isang atake para tayo'y talunin o ilihis ang landas sa kaligtasan. Anim, at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ang espada natin ay ang salita ng Diyos dahil ang laban na ito ay spiritual. It's about rebuking, casting out devils, binding at speaking by the authority of Jesus Christ. Kaya ang sword natin is the Bible. Nasusulat sa Luke chapter 10 verse 19, binigyan ko kayo ng kapangyarihan tapakan ang mga ahas at mga alakdan at daigin ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang makakapanakit sa inyo. The sword of the Spirit, ang salita ng Diyos, ito ay ang ating espada or tabak na gamit ang ating bibig sa pagsasalita ng salita ng Diyos para labanan yung masasamang espiritu at i-cancel yung mga layunin nila at yung mga gawa nila na pag-atake sa ating buhay.